Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid sa Lord. Tayo po'y dadako sa pagsamba sa Panginoon sa araw na ito. I hope kayo po'y nasa mabuting kalagayan. Kayo po'y pinagkapala, malakas sa Panginoon. Tayo po ay samba sa Panginoon sa umagang ito at tayo po'y mawit sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Here I am, oh God, I bring this sacrifice, my open heart. Open up my heart, I look to you, Lord, your love that never ends. Once again. Here I am, oh God, I bring this sacrifice, my open heart. I open up my life, I look to you, Lord, your love that never ends restores me. So I lift my eyes on you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Wash me now, let your love fall down on me. I know your love disperses all my tears to the storm. I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I see beyond my covering one day when I will be complete. Here I am, oh God, I bring this sacrifice, my open. I offer up my life, I look to you, Lord. Yes, oh God, love that never ends, restores me. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength I like break through, Lord. Touch me now, let your love fall. Yes, oh God, I know your love disperses all my tears to the storm. I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you, and I will be complete in, for the last time. I will be complete in you. Oh, Rabashande, Rabashande, Rabashande. Hande, 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 hande. Rabashande, Rabashande, Rabashande. Oh God, oh Lord. Hallelujah. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Sambahin ka sa iyong kabutihan, Ama. Panginoon, sa umagang ito, kayo po ay lumalapit sa iyo. Kayo po ay lalapit sa iyong tono sa umagang ito. Kayo po ay hasamba. Kayo po yung kupuri sa iyo. Dahil ikaw ay karapat-dapat. Dahil ikaw, Panginoon, ay
karapat-dapat sa pagsamba, Panginoon. Lord, sa umagang ito, samahan mo kami sa pagsamba. Samahan mo ang mga anak mo, Panginoon, sa pag-awit, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na punuin mo ang buhay namin ng pagsamba. Ang buhay namin, Panginoon, ay punuin mo ng kagalakan. Alisin mo, Lord, ang kalungkutan sa puso namin sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw, Ama, ang mapurihan, Panginoon, ng mga anak mo. Salamat po. Samahan mo kami sa umagang ito. Maging, Panginoon, sa iyong mga salita. O God, samahan mo kami. Patuloy ka mangusap. Patuloy ka, Panginoon, ng mapurihan sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa na naman pong bagong umaga ang binigay sa atin ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon para magising, mabuhay, at tayo dapat ay magpuri sa Kanya. Kaya inaaniyahan po natin ang lahat. Isa na naman tong araw na binigay ng Diyos at tayo magpupuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya sa pagsimula po natin, tayo nga po ay kumuha ng ating mga Biblia. Sige po, kunin niyo yan. Kunin niyo yung mga Bibles niyo, kunin niyo yung mga cellphone niyo kung andyan yung inyong Bible. At makibukas po kayo sa akin sa Psalm 8. Awit 8. Thank you, Lord. Sabi po ng awit 8, ang kadakilaan ng Diyos ay makikita sa buong sanlibutan. O Panginoon, aming Panginoon, ang inyong karilagan ay nakikita sa buong sanlibutan. Kayo ay pinupuri ng mga tao rito, sa lupa hanggang sa kalangitan. Kahit munting mga batay tinuturuan niyong magpuri, mapapahiya ang inyong mga kaaway na naghihiganti. Kapag ako'y tumingin sa langit na gawa ng inyong kamay, at aking pagmasdan ng buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagayan, ako'y nagtatanong, ano nga ba ang mga tao upang iyong alalahanin? Ano nga ba kami upang inyong intindihin? Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel, ngunit pinarangalan niyo kami na parang hari. Pinamahalan niyo kami sa inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay. Mga tupa, mga baka, at lahat ng mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat at lahat ng naroroon. Panginoon, aming Panginoon, ang inyong karilagan ay makikita sa buong sanlibutan. Purihin po ang Panginoon. Panginoon, nakikita ka namin, Panginoon, sa iyong mga anak, sa iyong nilikha, Panginoon, sa buong sanlibutan. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's worship the Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. I want to see the Lord come again in my generation. I want to see the Lord come again while I am alive. I want to give my life for something that will last forever. Oh, I delight to do your will. I want to build the house of the Lord for my generation. I want to build the house of the Lord while I am alive. I want to give my
the glory of God for my generation. I want to see the glory of God when I am alive. I want to give my life for something that will last forever. Oh, I delight to do your will. What is in your heart? Tell me what to do. Let me know your will and I will follow you. What is in your heart? Tell me what to do. Let me know your will and I will follow you. What is in your heart? Tell me what to do. Let me know your will and I will follow you. Let me know your will and I will follow you. We are the Joshua generation. We are the people that will take command. Loading his armor, going out to battle, redeeming the earth and possessing the land. We are the Joshua generation. We are the people that will take command. Loading his armor, going out to battle, redeeming the earth and possessing the land. For in Zion shall be heard the sound of praise. And the banner of the Lord God we will raise. We're a strong and mighty nation. An army will arise with the praises of the Spirit, worshiping our God on high. We are the Joshua generation. We are the people that will take command. Loading his armor, going out to battle, redeeming the earth and possessing the land. We are the Joshua generation. We are the people that will take command. Loading his armor, going out to battle, redeeming the earth and possessing the land. For in Zion shall be heard the sound of praise. And the battle of the Lord God we will raise. And a strong and mighty nation, an army will arise with the praises of the Spirit, worshiping our God on high. We are the Joshua generation. We are the people that will take command. Loading his armor, going out to battle, redeeming the earth and possessing the land. We are the Joshua generation. We are the people that will take command. Loading his armor, going out to battle, redeeming the earth and possessing the land. Redeeming the earth and possessing the land. Redeeming the earth and possessing the land. I wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land, that all men may see the truth and know that He is the way to heaven. I wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land, that all men may see the truth and know that He is the way to heaven. I wanna see Jesus, Jesus, I wanna see Jesus lifted high. I wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds down, tumbling down and down and down and down. I wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land, that all men may see the truth and know that He is the way to heaven. I wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land, that all men may see the truth and know that He is the way to heaven. I wanna see Jesus lifted high. I wanna see Jesus. I wanna see Jesus. I wanna see Jesus lifted high. I wanna see Jesus. I wanna see Jesus. I wanna see Jesus lifted high. Step by step
banner that flies across the land, that only may see the truth and know that He's the way to heaven. I wanna see Jesus, I wanna see Jesus, I wanna see Jesus lifted high. I wanna see Jesus, I wanna see Jesus, I wanna see Jesus lifted high. I wanna see Jesus, I wanna see Jesus, I wanna see Jesus lifted high. I wanna see, I wanna see, I wanna see Jesus lifted high. Your mercy taught us how to dance, celebrate with all we come and dance to thank you for mercy. Your glory taught us how to shout, lift your name in all the earth and we'll shout to the praise of your glory. It's the overflow of all forgiveness, Lord. Now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent. We'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Your mercy taught us how to dance, celebrate with all we have, and we'll dance to thank you for mercy. Your glory taught us how to shout, lift your name in all the earth, and we'll shout to the praise of your glory. It's the overflow of our forgiveness, Lord. Now we see you, God. Our hearts cannot stay silent. We'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. It's the overflow of all forgiveness, Lord. And now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent. It's the overflow, yes, Lord, of all forgiveness, Lord. And now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent, and we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. And we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. It's the overflow of our forgiveness, Lord. Now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent. It's the overflow of our forgiveness, Lord. And now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent. It's the overflow of our forgiveness, Lord. And now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent. Our hearts cannot stay silent for you, Lord God. The shout of joy, Lord God. We're worthy. Mercy, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. We'll shout your praise, Lord. Hallelujah, hallelujah.
Jesus bore all of our pain, carry the cross of our shame. He overcame, set us free, we proclaim. His victory shows us the way. Through all the valleys and trials, you turn our tears into smiles. We raise up high with our victory cry, the banner of Jesus the Lamb. Jesus bore all of our pain, bear the cross of our shame. He overcame, set us free, we proclaim. His victory shows us the way. Through all the valleys and trials, you turn our tears into smiles. We raise up high with our victory cry, the banner of Jesus the Lamb. This is our generation, your high call is what we pursue. Broken hearted, we're running to Zion to bring honor and glory to you. This is our generation, your high call is what we pursue. Broken hearted, we're running to Zion to bring honor and glory to you. Jesus, we're seeking your face. Help us to run a good race. May we stay true, consecrated to you, to follow and honor the Lamb. In the worst battles we fight, you give us songs in the night. Strength and the new, we will find our breakthrough. Your victory is leading the way. This is our generation. Your high call is what we pursue. Broken hearted, we're running to Zion to bring honor and glory to you. This is our generation. Your high call is what we pursue. Broken hearted, we're running to Zion to give honor and glory to you. Jesus, we're seeking your face. Help us to run a good race. May we stay true, consecrated to you. You'll follow and honor the Lamb. In the worst battles we fight, you give us songs in the night. Strength and the new, we will find our breakthrough. Your cross always leading the way. This is our generation. Your high call is what we pursue. Broken hearted, we're running to Zion to give honor and glory to you. This is our generation. Your high call is what we pursue. Broken hearted, we're running to Zion to give honor and glory to you. You built the highway to Zion, from the cross to the grave to your throne. The Lamb is now also the Lion. Let us walk, Kingdom come, Christ alone. You built the
rejecting compromise, seeking created anew, seeking greater breakthrough, giving honor and glory to you, answering to your call, dedicating our all, pressing on for the prize, rejecting compromise, consecrated anew, seeking greater breakthrough, giving honor and glory to you, answering to your call, dedicating our all, pressing on for the prize, rejecting compromise, seeking greater anew, seeking greater breakthrough, giving honor and glory to you, giving honor and glory to you, giving honor and glory to you, giving honor and glory to you. Lord, take up your holy throne, thrive within my heart. Take the place that is yours alone, deep within my heart. Lord, take up your holy throne throughout all this land. Take the place that is yours alone throughout all this land. And of the increase of your government, there shall be no end. There shall be no end. There shall be no end. You are worthy, Lord, to reign. Lord, take up your holy throne throughout all the earth. Take the place that is yours alone throughout
to see your kingdom come, to see the glory of your Son, shining bright on everyone. All we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun, bringing hope to everyone. Lord, we desire to see your kingdom come, to see the glory of your Son, shining bright on everyone. All we desire is your eternal flame, burning brighter
God's righteousness.
God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Yes, Lord God. Sino nga ba po ang tao, Panginoon, na inaalala mo kami, Panginoon? But there will come a day, Lord God. There will come a day when your kingdom will reign, Lord God, sa aming bansa, sa buong daigdig, Panginoon. Your kingdom, Lord God, that has no end, where King Jesus reigns, Lord God, where your glory knows no bound, O God. Tatanghal ka ng buong mundo, itataas ka ng sangkatauhan, dadakilain ang pangalan mo, Panginoon, the expression of God's love, King Jesus, King Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, pag-apuyin mo kami, Panginoon. Pag-alabin mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na sa henerasyon namin, Panginoon, Lord, makasama kami, Panginoon, sa mga patuloy at nagpapatuloy, Panginoon, na lumalakad, Lord God, sa katwiran mo, lumalakad sa kabanalan, lumalakad sa kalooban mo, Panginoon. Lord, may we do our part in our generation, Lord God. May we glorify you, Lord God. May we serve our purpose, Lord God, in our generation. Each one of us, Lord. Each one of us, Lord God, sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka. Dakila ang ngalan mo, Panginoong Jesus. Salamat po. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon, lahat ng pagsamba, Panginoon, binabalik namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Amen. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong tunay. Siya ang Diyos na buhay. Siya ang dapat nating purihin at pasalamatan. At ito po'y panibagong araw na naman na binagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya hayaan natin na ang Panginoon ang patuloy na mapurihan at mapasalamatan. Today is another Sunday and we want to praise the Lord and glorify the Lord sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya purihin po natin ang Panginoon, ihanda po natin ang ating mga sarili, ihanda natin ang ating Santa Cena, ang elements ng tinapay at ng juice para alalahanin natin yung communion, yung pagkamatay ng Panginoon at yung pagkabubuo niya sa krus ng Kalbaryo. Ihanda rin po natin ang ating mga notebook, ang ating mga panulat. Mag-take note tayo and let's also prepare our offering sa Lord kung ready na. Ihanda natin lalo na ang ating mga puso. At i-welcome po natin ang kanyang lingkod na magbabahagi ng salita ng Panginoon ang ating pastor, si Pastor Jonar Agustin. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Tayo pinumako sa Word of God sa umagang ito. Ang Panginoon pa nagkatang sa atin, paano tayo makatagumpay sa mahuling araw? Paano po tayo maging tagumpay sa huling araw? Ang sabi pa ng Luke 21 verse 36. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Ang sa ipang Tagalog, ito. Kaya magbantay kayo at laging manalangin upang maituring kayong karapat-dapat na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyari upang makatayo kayo sa harapan
ng anak ng tao. Tayo bang manalangin? Lord, sa umagang ito, ikaw po ang manguna sa amin sa amin pong pag-aaral ng salita. Open our hearts, O God, and remind us of your goodness and faithfulness, Lord. Teach us, Lord, to prepare ourselves into the coming days. Thank you, God. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, ang Panginoon pinagkatang sa atin, paano pa tayo magkatagumpay sa mga huling araw? Paano nga ba? Paano tayo magkatagumpay sa mga end times? Tayo po ay nasa bukana na ng end times. No? Kaya kailangan po tayo maganda. Ang sabi po ng Zephaniah chapter 2 verse 3. Ito po ang qualification para upang tayo po may tago sa galit ng Panginoon o doon po sa mga darating pong end times. Ang sabi po ng Zephaniah, Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which he wrote in his judgment. Seek righteousness, seek meekness, and it shall be, and it may be shall be hid in the day of the Lord's anger. Ang sabi po ng Tagalog ay gato. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng maamo sa lupa na nagsigawa ng kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuan. Kay pala ay maligid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Ito po ay tumutukoy sa a day of the Lord, a day of the Lord's anger, na tumutukoy po to sa Great Tribulation. Yung po tinatawag nating Day of the Lord, ay yan po yung Great Tribulation. Pastor, tayo ba idadanas ng tribulation? Akala ko, Pastor, tayo po muna ay marapture na bago pa magkaroon ng tribulation. Mga kapatid, uto po magkaroon po ng rapture. Yan po yung totoo. No? Subalit, gusto kong maunawaan ninyo na bago tayo kunin ng Panginoon, ang iglesia po ay adanas po to ng tribulation. Ito po ay adanas ng pagsubok. Ang enemy, ang Antichrist, ay maghahari muna bago ang iglesia ay kunin ng Panginoon. Kung tayo po ay mamatay, kung tayo po ay kunin ng Panginoon, bago ang tribulation, bago ang paghahari ng Antichrist, ay tayo po ay mapalad. Sabalit kung tayo po ay buhay pa sa panahon ng paghahari ni Antichrist, gusto ko maunawaan ninyo, ang Panginoon po ay tapat. Siya po ay tapat. Ang desya po ay utong danas po to ng paghahari ni Antichrist. Buksan nyo ang inyong Bible sa Revelations 12, verse 7. Ang buong chapter po ito ang aking babasahin sa inyo, pero inuna ko po yung verse 7. Kasi ito po ang una talaga. Verse 7, ang sabi niya, at nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel ay napaglaban sa dragon. No? Anapat na ipaglaban din ang dragon at ang kanyang anghel. So si Miguel o si Saint Michael, no? O yung Angel Michael, no? Ay napaglaban po, no? Verse 8. At hindi sila nagtagumpay, hindi natagpuan pangmuli ang
ang kanilang puwang sa langit. Verse 9, at tinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas na iyon, na tinatawag na Diablo at Satanas, na siyang dumadaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati na ang kanyang mga anghel, at ay tinapon kasama niya. Verse 13, at pagkakita ng dragon na naitapon siya sa lupa, ay kanyang inusig ang babaeng nagsilang ng batang lalaki. Verse 1, at lumitaw sa isang dakilang kawalahan sa langit, ang babaeng nadampitan ng anghel ng araw at nasa ilalim ang kanyang paa ng buwan, at sa kanyang ulo ay may isang koronang may 12 bituin. Verse 2, paliwasay ng kadalang tao ay sumigaw siya, dahil nagdaramdam siya sa panganak at naghihirap sa pagluwal. Verse 3, at may lumitaw pang kabalakan sa langit, at narito ang isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang ulo ay may 7 korona. Verse 4, at tinangay ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng bituin sa langit, at inahagis niya ang mga ito sa lupa. At tumayo ang dragon sa harapan ng babaeng malapit na mga anak. Ano pat, balak niyang lamunin ang anak pagkasilang nito. Verse 5, at nagsilang ng isang batang lalaki na siyang mamumuno sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pamahalang bakal. At ang kanyang anak ay kinuhang paitaas patungo sa Diyos at sa kanyang trono. Verse 6, tumakas ang babae patungo sa ilang, na kinaroonan ng isang dako inihanda ng Diyos para sa kanya, upang kanyang alagaan siya roon ng 1,200 taon at 60 araw. Verse 14, at binigyan ang babae ng 2 papak ng malaking agila, upang makalipad siya patungo sa ilang, doon sa kanyang dako, kung saan alagaan siya sa loob ng isang panahon at mga panahon at kalahating panahon mula sa mukha ng ahas. Verse 15, at ang ahas ay bumuga ng tubig mula sa kanyang bibig na tulad ng baha sa likuran ng babae, upang kanyang ipatangay siya sa magitan ng baha. Verse 16, at tinulungan ng lupa ang babae, at binukan niya ang kanyang bibig, at nilamon nito ang bahang ibinuga ng dragon mula sa kanyang bibig. Verse 17, napuot ang dragon at umalis siya upang makapagdigma sa mga nalabi sa kanyang binhi, na sila yung tumupad sa kautusan ng Diyos at taglay ang patutuo ni Kristo. Mga kapatid, ito po ay tumutukoy po doon po sa iglesia sa huling araw. Meron pong sinasabi diyan na man-child o yung batang lalaki. Sa verse 5, ang man-child o yung batang lalaki ito po ay kinuha paitaas patungo po sa Diyos at sa kanyang trono. Ang sabi ng English, was caught up unto God and to His throne. Yan po ang sabi ng verse 5. At meron pong isang, yan po yung man-child, yung pong batang lalaki. Ito po sa panahon ng paghahari ni Antichrist, siya po ay kinuha ng Panginoon doon sa kanyang trono. Siya po ay naprotektahan sa gawa ng Antichrist.
Samantalang meron pong isang grupo, ito po yung woman o yung babae. Siya po ay tumakas papuntang wilderness. Siya po ay iningatan, pinrektahan po, at siya po ay nanoris. Sabi po ng verse 6, siya po ay nanoris ng Panginoon mula sa kanyang pangangailangan. Siya po ay iningatan, hindi po siya nasaktan ng Antichrist o ng dragon. No? Samantalang meron pong isang grupo, ang grupong ito ay yung tinatawag po nating remnant. O sila po yung nalabi. Sila po yung nakaranas ng tribulation. Sila po yung napagdigma kay Satan o doon po kay Antichrist. At sila po ay na-overcome. Sila po yung natalo. No? Gusto kong malaman nyo, mga kapatid, 3 klase ng Kristiyano sa panahon po ng paghahari ni Antichrist. Ang isa, man-child o yung batang lalaki. Pangalawa ay yung woman, batang babae. Ang man-child at ang woman po, sila po ay hindi nasaktan ni Antichrist. Yung man-child, sila po ay kinuha. Sila po ay kinuha doon po sa trono ng Panginoon. At siya po ay hindi nasaktan ni Antichrist. At isang grupo, yung pong babae, siya po ay iningatan, itinago ng Panginoon. Doon po sa wilderness, siya po yung woman o yung babae. Subalit, meron pong isa, ito pong grupong ito, ay siya po yung remnant o yung nalabi. Sila po ay nakaranas ng tribulation. Mga kapatid, ang iglesia ay dadanas po ng tribulation. Depende nga lang kung saan bahagi ka o kung saan ka mahibilang. Ikaw ba ay makasama o mahibilang doon po sa man-child o doon po sa woman? Parehas po silang iningatan ng Panginoon. Bagamat sila po ay dumanas po ng tribulation, pero sila po ay hindi nasaktan. Pero mayroon pong isang grupo, yung remnant o yung nalabi, sila po ay na-overcome. Sila po ay naipagdigma kay Satan, pero sila po ay na-overcome ni Satan. Ang iglesia po ay hinahalin tulad po sa tabernacle. Outer court, holy place, and holy of holies. Ang outer court po ay wala po tong covering. Wala po yung protection. Ang meron pong covering ay yung pong holy place at yung pong holy of holies. Yung pong nasa outer court, sila po ay tumutukoy po sa mga children in Christ. Sila po ay walang covering. Yung pong may covering ay mayroon pong protection ay yung pong nasa holy place and holy of holies. Holy place is speaking of the young men in Christ. Holy of holies is speaking of the fathers in Christ. Sa mga huling araw po, kailangan ang iglesia ay lumago from the outer court hanggang sa Holy of Holies. Ibig sabihin, mula sa pagiging babes, children in Christ, kailangan niya lumago patungo po sa pagiging father. Ang man-child o yung pong iglesia, yung women, hindi po siya masaktan ng Antichrist. Ang hasaktan po ng Antichrist ay yung pong mga Kristiyano, pero hindi po lumago. Mga Kristiyano po
na nagstay bilang isang children in the Lord. Anong sabi ng Zephaniah? Ang sabi po ng Zephaniah 2:3, no? Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng maamo sa lupa, na nagsigawa ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kamuan, kaya pala ay malingid kayo sa kaarawan ng Panginoon. Ito po ang sabi ng Zephaniah. Hanapin natin ang katwiran ng Panginoon, ang righteousness, sa sabi po ng English yan. Seek righteousness and seek meekness. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kamuan, upang kayo ay may kubli sa galit ng Panginoon. Ito po ang sabi ng Panginoon sa atin. At yun pong hanapin ang righteousness. Pastor, ano ba ang righteousness? Ano ba ang katwiran? Ang sabi po ng James chapter 2, verse 23, ang sabi po niya dyan ay, Abraham believed God, and it was reckoned unto him for righteousness. Si Abraham ay naniwala sa Panginoon at siya po ay kinonsider na righteous ng Panginoon. Righteous po. No? Meron pong dalawang bahagi ng righteousness o ng katwiran. Ito po, ititawag po natin instant o instantaneous righteousness o progressive righteousness. Ito po ang sinasabi sa atin. Ano ba, Pastor, ang instantaneous righteousness? Ito po yung pag tayo po naniwala, when we believe God, ang sabi pa ng Bible, tayo po ay consider pong righteous. By standing, tayo po ay righteous. Tayo po ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Pag ikay namatay, diretso kang punta ng langit kasi naniwala ka. Yan po yung instant. Pero, meron pong tatawag na progressive righteousness. Ano man ito, Pastor? Habang tayo po, nang tayo po naniwala sa Lord, nanampalataya sa Kanya, kailangan po tayong day by day, tayo po ay patuloy pong maniwala at manampalataya sa Kanya. Yan po ang progressive righteousness. At habang tayo po ay naniwala sa Kanya, ang Lord po ay unti-unti tayong binabago at tayo po ay naging righteous sa ating buhay. Yan po ang sabi ng Bible, His righteousness is revealed to us from faith to faith. Mula po sa paniniwala natin, pag tayo po ay naniwala sa Lord ng isang bagay, ito po ay nag-increase ang ating faith. So, ang ating pong pananampalataya sa Panginoon, yan po nag-increase as we obey and as we believe the Lord. No? Sa ating pong pagbasa ng Word of God, no? Ang Lord po ay in-increase ang ating faith pag nagbabasa. Kaya mahalaga, mga kapatid, ang magbasa ng Word of God. Huwag niyong kalimutan ang magbasa ng Word of God. Every day. Si Pastor ngayon ay nag-aaral sa Bible School, sa online. Kayo po ay required na magbasa ng minimum po na 5 chapter a day. Sa una, parang mahirap. Pero, alam niyo po, ito yung na-enjoy ko na natuwa ako, nag-enjoy ako kasi nararamdaman ko ang kapangyarihan ng Panginoon as I read the Word of God. Kaya din po, tayo po ay kailangan magbasa. Magbasa ng Word of God upang sa ganon, tayo po ay mabago ng mabago.
Subalit, kailangan po, as we read the Word of God, kinakailangan niyo po itong samahan ng pagsunod o ng obedience. Dahil kung wala pong pagsunod, baliwala po yan. Habang ating pinipili ang katwiran sa ating buhay, tayo po ay naging matuwid. No? Tayo po ay unti-unting binabago ng Panginoon at ang righteousness ng Panginoon ay ating pong naranasan. Tayo po ay binabago at ginagawang matuwid ng Panginoon. Binibirth tayo ng Panginoon, no, doon po sa righteousness. At tayo po, at yung love for righteousness po ay binibirth ng Lord sa atin. Upang tayo po ay maging righteous. Upang tayo po ay lumakad doon po sa righteousness. Ang sinasabi po ng Panginoon sa atin. Ang sabi po ng Romans 5:17, for if by the trespass of one, death reigned through that one, much more shall they that receive the abundance of grace and the gift of righteousness reign in life through the one, even Jesus Christ. No? Yun na pong, aside from Romans, meron pong tinatawag pong abundance of grace and the gift of righteousness. Pag ay pong minamahal ang Panginoon, no, tayo po'y binibigyan niya ng abundance of grace and the gift of righteousness. No. Sabi ng Zephaniah, bakit nga ba seek righteousness? Because those who love righteousness and hate wickedness, sila po'y nakaranas ng anointing ng Panginoon. Anointing of joy and anointing of love mula sa Panginoon. Sila po na umiibig sa Panginoon sa panahon po ng pagsubok ay makaranas po ng joy in the midst of trials, in the midst po ng pag-reign ni Antichrist. Those who love righteousness, those who obey God, and those who seek righteousness, sila po ay makaranas ng joy ng Panginoon sa kalagitnaan po, even though po meron pong paghahari ni Antichrist. That is righteousness. Seek righteousness that you may have joy habang nandyan ang paghahari ni Antichrist. Yan po talaga yung mangyari. Pero bukod doon, kailangan nyo rin pong isik. Ang sabi po niya, seek meekness o kamuan. Ano ba ang meekness? Ito po ay ang banal na pagkatanggap sa mga sitwasyon natin na pinapahintutan ng Panginoon. Yung pong situation po na inalaw ng Panginoon at ito po yung ating tinanggap, no, na nang mula sa Panginoon, no. Gusto kong malawa natin na tayo po ay andyan ang pagsubok, andyan po ang parating na pagsubok sa atin. Pero gusto kong malawaan ninyo, ang meek person, sila po ay hindi ma-provoke. Sila po ay hindi papatol. Sila po ay hindi mag-react sa gawa ng kaaway. Hindi po sama ang loob nila, no, sa gawa ng kaaway. Kahit mayroong pagsubok, kahit walang pera, kahit ano pa ang gawin ng kaaway, hindi po sila mag-react. Kasi sila po ay mayroong joy ng Panginoon. Walang bagay po na mangyari sa atin na hindi pinahintulutan ng Panginoon, na hindi alam, na hindi po niya
pinayagan. Ito po ay mangyari ang last day po na paghahari ni Antichrist. Yan po yung mangyayari. Pero bago yan, meron mo ng last day revival. Kinakailangan mo tayong palakasin ng Panginoon. Kinakailangan ng iglesia ay ma-revive at ihanda ng Panginoon doon po sa paghahari ni Antichrist. Mga kapatid, kailangan tayong maghanda. Kailangan po natin tayo po magpalakas. Kailangan ng iglesia ay lumalim sa Panginoon. Kailangan ng iglesia po ay maging matatag. No? Yan po ang dahilan ng Great and Last Day Revival. Upang patagin ang iglesia at ihanda ang iglesia po doon po sa paghahari ni Antichrist. Doon po sa last day ng paghahari ni Antichrist. Mga kapatid, kasinungalingan po yan na ang iglesia ay hindi danas ng pag-reign ng Antichrist. Mali po yan. Yan po ay hindi totoo. Kailangan po nating ihanda ang ating sarili sa mga panahong ito. Sa panahon pong ito, na ang Panginoon ay binubuhos niya ang kanya pong saganang pagkapala sa iglesia. Binubuhos po niya ang revival sa atin. Tayo po may magpalakas. Tayo po ay magpakalago. Tayo po ay sumunod sa Panginoon. Pero wala pong palago pag hindi kayo sumunod. Kailangan po habang bukas ang kilos ng Panginoon sa ating panahon, tayo po ay magpakalago. Tayo po ay mag-grow sa Lord upang tayo po ay mahanda ng Panginoon sa mga huling araw na darating. Darating po yan. Sure po yan na darating. Ang kailangan lang, tayo po maging handa. Let's pray. Lord, salamat po. Ihanda mo kami. Ihanda mo ang iglesia sa mga panahong dating. Sa panahong ito na kayo po ay nasa bukanan ng revival, Lord, ihanda mo kami. Palaguin mo kami, hayaan mo ang iglesia mo ay lumago at maghanda sa maging paghahari ni Antichrist. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe sa atin sa umagang ito. Tayo patuloy nagpapasalamat dahil nais ng Panginoon tayo may handa at kagaya ng isang ama na mapagmahal sa kanyang mga anak. Inahanda niya mga kanyang mga anak sa mga bagay na darating at yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya ang unang step po para sa atin sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon is yung buksan natin ang ating buhay at tanggapin natin siya bilang Diyos ng ating buhay. Kaya sa atin na gustong tumanggap sa Panginoon, sa ating mga kasama sa Sunday service ngayon, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa imbitasyon mo ng buhay na walang hanggan. Lord, hinihingi ko ng kapatawaran ang lahat ng aking kasalanan simula nung ako'y nabuhay. At ngayon, tinatanggap kita bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Pagharian mo ako simula sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said,
Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Sabay-sabay po natin kayo. After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death until He comes. Sabay-sabay po tayo. Maraming pong salamat po, Lord, sa iyong kamatayan sa krus. At ito ay nagbukas ng pintuan para sa amin, O God, ng buhay na walang hanggan at mga pangako mo, Panginoon, sa iyong mga anak, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa ating nagdaan na Sunday service. At patuloy na sa ating announcement, pinapaalalahanan natin ang bawat isa na makasama tayo sa ating mga lingguang gawain, kagaya ng Wednesday nights, every 6:30 p.m., via Skype, via Facebook Live. Tayo ay nagsasama para sa ating prayer meeting. Magpasakop, magpalukob po tayo sa Panginoon upang makita natin yung kapangyarihan ng kaligtasan sa ating mga buhay. Lord, that your name, O God, will be lifted high, O God, that the pandemic, O God, that the new normal cannot stop the flow of God, Lord. We are praying for your move, O God, in our nation, O God. Hopefully makasama kayo sa ating prayer meetings, prayer nights, at patuloy na mapagpala tayo ng Panginoon, ma-bless kayo sa mga panalangin, at patuloy tayo manalangin sa Lord God ng sama-sama. So every Wednesday yan, ngayon every Friday night din naman ay yung ating discipleship class. Every 6:30 p.m. din to via Skype, via Facebook din, pero hopefully makasama kayo sa Skype, via Skype, para mas meron kayong interaction kasama ng mga iba pang mga leaders in training. And we're hoping and praying na sumama kayo at magpa-train, magpa-disciple. It is one way na makapaghanda upang magamit tayo ng Panginoon, kagaya ni Joshua. At ang subject natin ay obtaining God's inheritance for us. It is important na bago tayo mag-engage sa spiritual battle, na tayo mismo muna ay merong victory sa ating personal na mga buhay, personal life. Every 6:30 p.m. yan ang Friday. And every Saturday naman, every Saturday morning, ang ating open Bible time para sa mga kids. I-invite namin kayo, mga kids, at kayo mga guardian, ay sana samahan nyo sila, i-guide nyo sila, at kung meron man kayong kakilala pang ibang mga bata, masama nyo rin sila sa Open Bible Time. Every 10 a.m. yan sa Facebook Live. Okay? So sana makasama kayo. Ganun din ang mga women's. Meron silang women's kamustahan every Saturday night, 7 p.m. Makipag-ugnayan lang po kayo kay Sister Marlene tsaka kay Sister Maricel para sa mga details. Pero mga kababaihan, sana sumama kayo upang patuloy na magpalakasan kayo kasama na isa't isa at ma-encourage ang bawat isa sa inyong presence, sa inyong presensya. So, praise God. At ganun din naman ang ating youth fellowship din ay every Saturday, 5 p.m. din ng hapon. Nisug natin ito para makapag-adjust sa schedule ng maraming mga kabataan. Character. So yun yung mainly pag-uusapan natin sa gabing ito. Because you answered, you have this and I will deliver it to you later. What? Wow! Hey! My family. Okay. Hey, dude! Ayan. Okay, congratulations, Iya. You will have a gift later. Ano kaya ako paano pag sa probinsya yung nakasagot? Buti na lang hindi. Youth, namimiss na namin kayo. Sana makasama kayo sa ating youth fellowships every 5 p.m. Kontakin nyo lang kami nila Ate Crescent, Ate Eileen para sa details kung paano kayo makakasama. Pero live yan at makapag-fellowship tayong lahat at makapagsama. Encourage natin yung isa't isa. So, sumama kayo, youth. We are expecting yung presence ninyo sa ating youth fellowship 5 p.m. Via Zoom or kung anumang platform yung gagamitin natin for that time, for that day. And every Sunday din, patuloy kagaya nitong Sunday natin ngayon, ay sana makasama kayo regularly, maging tapat sa pag-attend ng ating Sunday services, at patuloy na ma-bless kayo sa ating Sunday worship, ganyan din sa Word.
at sa ating fellowship, sama-sama tayo sa Facebook. Pwede kayong mag-comment at patuloy na makipag-interact din sa amin sa ating Sunday services. Kagaya ngayon, pwede kayong mag-comment ngayon dyan. So, praise God. So, ngayon, tayo naman ay pupunta na sa pagbati ng ating birthday celebrants. At gusto nating batiin si Andy Grace na taga Pangasinan. Kasama natin siya. So, happy birthday sa'yo, Andy Grace. God bless you. Patuloy na we pray na pagpalain ka ng Panginoon kasama ng iyong family. And so, bago tayo mag-closing prayer, gusto ko munang samahan ninyo ako na ipanalangin natin sa Andy Grace. Okay? Lord God, maraming pong salamat sa umagang ito, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin lahat. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Andy Grace, Lord God, na nakasama namin, Panginoon, sa simbahan. At pinag-pray namin, Panginoon, na si Andy Grace sa patuloy na, Lord God, i-guide mo, Panginoon, towards the future na nilalaan mo para sa kanya, O God. Patuloy na habang ikaw ay sinasaliksik niya, patuloy na habang siya ay inaalay yung kanyang sarili sa mga gawain ng simbahan at sa mga tamang tao, ay patuloy, Lord God, na bibigyan mo siya ng karunungan at ng pagkaunawa, Lord God, tungkol sa mga bagay na tinatawag mo para sa kanyang buhay. Kaya Lord, hinihiling ko na buksan mo, Lord God, yung pagpapala mo para sa kanya at sa kanyang pamilya. Patuloy, Lord God, na maging instrumento din siya sa kanyang mga kaibigan. At patuloy, Lord God, na ikaw ang maitaas sa kanyang buhay at wala nang iba. Salamat, Panginoon, na ikaw ang dumidinig ng lahat ng panalangin at lahat ng desires ng puso ni Andy Grace. Salamat po, Lord God. Patuloy na tinataas namin siya sa iyo sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay mag-close na sa ating prayer. Praise God po sa katatapos lang po ng gawain. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa umagang ito, O Lord God, dahil nakapag-worship po kami, Panginoon, nakapakinig po kami, Panginoon, ng salita, O Lord God. Lord, patuloy po, Panginoon, na dinidesire namin, O Lord God, na lumakad po pa yun sa iyong kalooban, O Lord God. Bigyan niyo po kami, O Lord God, ng katatagan, O Lord God, ng grace po, Panginoon, sa mga trials po, Panginoon, ng aming hinaharap, O Lord God. At patuloy po kami, Panginoon, na mag-cry out, O Lord God, na kayo po, Panginoon, aming unahin, O Lord God. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng banal na pagkakatakot sa inyo, O Lord God, at ganun din po, Panginoon, na masunod po namin, Panginoon, ang inyo pong kalooban sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, O Lord God, dahil alam po namin, Panginoon, na nandiyan lang po kayo, Panginoon, handa po, Panginoon, na tumulong po, Panginoon, sa amin, O Lord God. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag muna po tayong umalis, panuorin po natin yung mga naganap kahapon sa Open Bible Time. God bless po! Hi kids! Welcome to Open Bible Time Season 2! Mga bata, natapos na natin ang ating Armor of God. Sinamahan niyo kami mag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Nakinig kayo sa ating lesson. As lesson na tayo ng ating Armor of God series o ang Baluti ng Diyos. At yung lesson 6, Employ God's Word. Sumabay kayo sa ating song. These are timeless words of truth. The Word of God is there. Never march in the infantry. We can't live by bread alone, but by every word
sumagot kayo sa ating Hi! Hello! Ready na ba kayo mga bata sa ating trivia questions? Question number 1. Sino ang lumapit kay Jesus noong siya ay gutom na gutom? Letter A, Devas. Letter B, Satanas. Letter C, Mansanas. Trivia question number 1. B. Satanas. Trivia question number 1. B. Satanas. Trivia question number 1. B. Satanas. Question number 1. Satanas. The correct answer is letter B, Satanas. Question number 2. Ilang beses tinukso ni Satanas si Jesus? Letter A, 0. Letter B, 2. Letter C, 3. Trivia question number 2. C. Tatlo. Trivia question number 2. C. Tatlo. Trivia question number 2. C. Tatlo. Question number 2. Tatlo. Ang tamang sagot ay letter C, 3. Number 3. Nagtagumpay ba si Satanas na subukin si Jesus? Oo o hindi? Trivia question number 3. B. Hindi. Trivia question number 3. B. Hindi. Trivia question number 3. B. Hindi. Question number 3. Hindi. Ang correct answer ay hindi. Hindi nagtagumpay si Satanas na subukin si Jesus. Nakapag-memorize kayo ng ating mga memory verse. Tayo naman ay tutungo sa ating memory verse. Awit 119 verse 11. Ang salitang Panginoon ay iingatan ko sa aking puso upang di magkasala sa iyo. Awit 119 verse 11. Ang salita mo, Panginoon, ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi magkasala sa iyo. Awit 119 verse 11. Ang salita mo, Panginoon, ay iingatan ko sa aking puso upang hindi magkasala sa iyo. Awit 119 verse 11. Ang salita mo, Panginoon, ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Awit 119 verse 11. Ang salita mo, Panginoon, ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ko masala sa iyo. Awit 119 verse 11. Ang salita mo, Panginoon, ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Awit 119 verse 11. Ang salita mo, Panginoon, may ingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Awit 119 verse 11. Ang salita mo, Panginoon, ay ingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Awit 119 verse 11. Ang salita mo, Panginoon, ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Awit 119 verse 11. Ang salita mo, Panginoon, ay iingatan ko sa aking puso
It's scraps time! We can't live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Get it read, get it lived, get it heard. Get it read, get it lived, get it heard. Words come down from above. The word of God is alive. Tell the story of His love. The word of God is alive. The word of God is alive. We can't live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Get it read, get it lived, get it heard. Get it read, get it lived, get it heard. These are timeless words of truth. The word of God is alive, guiding, changing me and you. The word of God is alive. The word of God is alive. We can't live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Get it read, get it lived, get it heard. Get it read, get it lived, get it heard. Get it read, get it lived, get it heard. By every word that proceeds from the mouth of God. Get it read, get it lived, get it heard. Get it read, get it lived, get it heard. Words come down from above. The word of God. Kaya mga bata, kung kayo ay nasa Taguig, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, o saang panig ng mundo, kita-kits tayo sa Sabado para sa ating Open Bible Time Season 2 Closing Ceremony. Stay safe and God bless you all! That proceeds from the mouth of God. Get it read, get it lived, get it heard. Get it read, get it lived, Be honest. A. Always do what is right. T. Take your stand on the gospel. T. Trust God's protection. L. Let God change you. E. Employ God's word. Battle! Naalala niyo pa ba ang belt of truth na nagsisimplify ng pagiging honest? O ang breastplate of righteousness na nagpapaalala sa atin sa pagiging matuwid? Paano naman yung shoes of peace na nagpapaalala sa atin to take our stand on the gospel? At ang shield of faith na nagbibigay ng proteksyon sa atin? At ang helmet of salvation na nagpapaalala sa atin na kaya tayong magbuli ng Panginoon. At syempre, hindi po huli ang sword of truth. Lumaban tayo ayon sa battle plan ng Lord. Are we ready to battle, kids? Mag-send kayo ng picture nyo na suot nyo yung buong armor of God. Mag-send din kayo ng video na kinakanta nyo yung kantang Totally Transformed. Dahil panalangin natin na ang bawat isa sa atin ay matutally transform ng Lord. Munting sundalo ng Panginoon, lumaban ka, umanda sa laban at kita-kita tayo sa Sabado, October 24, 2020. See ya! Hey kids, welcome to Open Bible Time, where we open our Bible and have a great time.